Ayun, good morning, mapagpalang araw po sa ating lahat, sa ating pong mga ka-journey, sa ating pong mga ka-adventure, sa ating pong mga idol. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Nung pong mga 2 days ago, o 2 days or 3 days, ay nag-pop up po sa akin na itong si Kenneth Vlog ng Ka-Business. Kasi po, mayroon siyang vlog. Nung pinanood ko po yung kanyang vlog, ay nabanggit na naman po niya ang aking pangalan. So, sabi nga niya doon ay mayroon daw siyang katanungan na hindi ko naman masagot. At ang katanungan niya ay yung pong bakit daw ako vlog muli sa Ka-Business. Una sa lahat, Kenneth, panuurin mo ng maigi at maayos at intindihin mo kung ano po yung sinabi ko dahil maliwanag po doon na sinagot ko yung punto na yan. Bakit ako nag-vlog? Bakit ako nagbigay ng opinion? Hindi ko na po uulitin yan dahil nandoon po. Now, ang ko lang dito kasi nakakatuwa siya na kumbaga alam mo yung yung estilo ng kanyang pamamaraan o strategy nga na sinasabi niya sabi niya pero suportahan pa rin natin si Taong Gala. So the more na sinasabi niya yan, siyempre naglilitawan sa comment, nakukuha niya yung mga taong ayaw sa atin at alam ko naman na maraming ayaw. Kaya nga lang doon po sa mga comment, may mga naglalabasan, ayaw ko si Taong Gala kasi ganon. Meron nga akong nasabi doon na ayaw ko si Taong Gala kasi nagtaksil daw yan sa Ka-Business, umalis na. So, gusto ko lang liwanagin sa lahat na una, yung pong pag-alis natin, kung inyo pong mauunawaan at maiintindihan, ay dahil po sa tinatawag na delikadisa. Dahil may nabanggit nga noon si Papa Dins patungkol sa mga reactor at syempre hindi naman natin kailangan mag-stay dahil nabanggit niya po niya na reactors. Ito po lilinawin ko lang. Now, sa usapin na pagtalikod at pagtaksel sa Ka-Business, gusto ko lang pong magkaroon tayo ng pang-unawa. 7 months ago, mga idol, nung pong panahon na nahaharap sa crisis ang Ka-Business, ito pong si Kenneth ay umalis sa Ka-Business. Mayroon po siyang vlog na ginawang mahalagang mensahe. Ito pong vlog na ito ay hindi man direkta kasi ito nga po yung estilo niya Hindi siya direkta kumbaga ginagawa niya ng yung pambubula-bula. Kasi ang target niya na hindi pa rin siya bitawan ng mga Ka-Business supporters. So, nabanggit niya doon, na-reveal niya doon na itong tinatawag na love team ay kumbaga hindi talaga totoo dahil ang katotohanan doon ay matagal na silang may magandang ugnayan silang dalawa. So, eto mga idol, dito nakuha niya yung mga adventure, nakuha niya yung mga journey, yung suporta ng journey. So, maliwanag na talagang nag-fishing siya para makakuha ng suporta. Okay, doon po sa issue na yan mga idol, isa naman punto ang gusto kong linawin at gustong sabihin. Lumabas siya, sinabi niya yung katotohanan, sinabi niya yung estilo ni Ka-Business. Pero ang hindi niya alam, nung panahon na yan, may mga issue po sa Ka-Business na sinasabing scripted ang mga ginagawang di umanong content ng Ka-Business. Scripted di umano. At dahil nga sa sinabi niya rito, pinatunayan niya, pinatunayan niya itong mga opinion na ito dahil siya mismo ang nag-reveal na hindi lang sila love team, kundi totoo. At sabi nga niya, inaantay niya sabihin ang katotohanan ni Ka-Business O diba? So, na-reveal niya yung sitwasyon na yan. Ano ang purpose? Kaya nga nakuha niya yung simpatiya ng adventure at journey. Akala ng iba, aalis na siya. Okay. Ako naman, mga idol, dito naman sa punto ko sa side ko, nung ako po ay umalis, kami pong mga reactor, meron po kami laging GC na kung saan doon po kami nag-uusap-usap. Lahat po ng content ay pinag-uusapan yan. Pero mga idol, yung mga usapin na crucial and critical,
Yung mga usapin namin doon, in-apply ko po ang tinatawag na military principle. What you see, what you hear, leave it here. Kaya po nung umalis ako sa ka-business, never kayong nakarinig sa akin ng direktang salita na na-reveal ko si ka-business, sinabihan ko si ka-business ng ganito, ng ganon. Ang aking pong mga punto de vista ay doon lang po sa issue. Ito, mauunawaan ito ni ka-business kung nanonood siya. At may pagmamalaki, wala akong sinabing negatibo sa kanya. Ang punto de vista ko lang po, mga idol, is mga issue na kung saan sa comment section, ito nga pong comment section na, ang nagre-relate at kumbaga binibigyan nila ng inclination kung saan na lang mga negatibong sinasabi kay ka-business. Hindi na po ako. Opinion po yan ng tao. I respect the comment section. Kasi channel ko po ito. So ngayon, sa dalawang punto itong mga idol, doon po sa usaping pagtataksel, sino po talaga ang tunay na nagtaksel? Di po ba? Tapos bumalik siya sa ka-business dahil magkaibigan sila ni Papa Dins. O di ba? Tapos nagawa niya ako ng reaction dahil nag-reaction ako sa ano. Although yung reaction niya ay kumbaga andyan yung sabi ko nga ang ginagamit niyang strategy yung take away clause tinataas ka para alam niya na sa pagtaas na yon, tinataas ang pangalan mo, may magre-react sa ibaba at nakukuha niya yung tan. Kaya nga sinasabi ko, napakatalino niyang reactor. Simple lang siya pag magsalita Makukuha mo talaga yung atensyon kasi akala mo ganun-ganyan lang siya. Pero kung papalalimin mo ang pangunawa at pag-aaralan mo ang kanyang galawan, masasabi kong isa siyang nagkukunwaring walang alam, pero matalinong galawan ang ginagamit niya. So ito mga idol, bakit ko sinabi? Kasi nga po, bumubuhos doon sa comment section. Kahit sa akin, nagpupuntahan, ay sinasabi na wala ka ng karapatan sa ka-business. Mag-reaction kasi ganito, ganon. Pasensya na po, nababanggit ko po ang ka-business. Ano po? Kasi gusto ko pong i-relate at ipaunawa sa inyo kung sino nga ba talaga ang naging taksil. Sabihin natin yung word na taksil, ano po sa ka-business. Kasi ako wala akong na-reveal, wala akong sinabi, umalis ako, yung punto de vista ko lang, yung sinasabi, issue, at hindi po tao. Pero siya, direktang tao ang kanyang sinabihan 7 months ago. Doon po sa kanyang content na mahalagang mensahe. Na-reveal po niya yan. Akala ng tao, kung titingnan po natin, maganda kasi maganda yung pagkakalatag niya. Pero indirect, mga idol, pinatunayan niya noon. May issue nga po ang ka-business na sinasabing gumagawa ng scripted content So, ibig sabihin ba nito, niluko nila yung mga manunood? Kasi okay pala sila Bakit ginawang sinabing love team? O, di ba? Diba? So, parang ano lang kumbaga parang sinabi niya yun para makakuha ng atensyon. Tapos bumalik siya doon sa ka-business. Siyempre, kaibigan sila siguro, kaya siya tinanggap uli. Pero ako mga idol, ang pag-aanalisa ko po, during the time na sinabi niya yun, ay kumbaga, isa hong isa hong panlilin lang sa mga followers. Pumayag siya sa ganong sitwasyon Diba? Tapos pagkatapos sasabihin niya after etong sitwasyon, noong kainitan na kumbaga naninimbang at inaalon ng ka-business, yun po yung time na sinabi niya. Kaya nga doon, nakuha niya ang suporta ng Journey, nakuha niya ang suporta ng Adventure, dahil ang akala ng lahat ay tuluyan siyang alis. Dahil ito yung sinabi niya. Pero kumbaga mga idol, sa katotohanan, nasakyan lang niya ang issue. Sinakyan lang niya ang kainitang issue upang makuha ang atensyon ng mga taong ayaw sa ka-business. So therefore mga idol, in conclusion,
sino nga ba talaga ang gumagamit lang ng matalinong pamamaraan para makuha ang atensyon? Kasi ako talaga, binubugbog ako sa comment section. Talagang ako mga idol, talagang binebera ako sa comment section. Ang iba nga ay, sabi nga yan si Taong Gala ay nagdudunong-dunungan. Paulit-ulit yung sinasabi, hindi po ako nagdudunong-dunungan. Dahil yung sinasabi ko po is my personal opinion. Ngayon, kung hindi mo gusto yung aking opinion, hindi humanap ka ng opinion ng iba, ako nga sinasabi ko baka nga po may mga ibang nagre-reaction dyan na mas higit at magaling pa sa akin. O, di ba? And okay lang sa akin yun. Kasi ano po, gagawitin ko siyang stepping stone para mas ma-improve ko pa ang aking pagre-reaction. Pero never kong sinabi na nagmamagaling ako. Bakit? Kasi ang sinasabi ko mula sa puso ko, mula sa aking nauunawaan, mula sa aking naiintindihan, mula sa aking nararamdaman. At I think wala pong mali doon dahil sarili ko yun opinion. Ngayon, kung ayaw ninyo ng ganitong klaseng opinion, then it's okay. Kaya nga, nire-respeto ko kung ano po yung kino-comment ninyo. Sabi nga, pinupusuan. Ang YouTube, hindi nyo po ba alam? May nakalagay doon na magpa-pop up yan. Uutusan ka na i-heart lahat. Pag pinindot mo ang isang pindutan, lahat yan na-heart. Tapos questionin ni pinupusuan daw lahat. Sistema nga po yan Nauunawaan po ba natin ang ibig sabihin ng sistema? So ito po mga idol ang punto ng balikan nyo po yung 7 months ago na vlog niya. Mahalagang mensahe. Pagkatapos ay unawain nyo. Pag-aralan yung kanyang galawan. Hindi po halatado yan mga idol kasi itinaas din po niya ang ka-business doon. Itinataas po niya yung ka-business doon sa kanyang pong paliwanag sa bandang dulo. Pero doon sa punto na sinabi niya na ito po yung katotohanan, sa tingin ko, ne-reveal niya, binagsak niya ang ka-business. Sigit lalo si Mr. Ka-business. Kumbaga, sinira niya ang kredibilidad ng paggagawa ng content ni Mr. Ka-business dahil doon sa kanyang pahayag. Diba? Ngayon, sino po yung sasabihin natin na taksil talaga sa ka-business? Ako po mga idol nagbibigay lang po ako ng opinion. Ako po ay nagbibigay lang po ako ng pananaw kasi po nababasa ko sa comment section sana nga po Brother Kenneth, maging totoo na lang tayo. Wag na lang banggitin mo ako diretso kung ano po yung sa loobin mo. Wag na yung itataas pa natin, suportahan natin si Taong Gala. That was the indirect statement na ginagawa mo lagi. Para at least alam mo na sa bawat pagsasabi mo ng ganyan, lilitaw ang comment section kasi maraming taong nagagalit sa akin. Pero katulad ng sinasabi ko, hindi naman ako nagpapadala sa kanila Bakit? Opinion nila yun. Alam kong hindi ako ganun. Kasi alam kahit tanungin mo si Mr. Ka-business, siya mismo ang makakasagot na wala akong sinabi ni kaisang katiting na salita patungkol po sa mga usapin na kung saan ginawa ng sekretong usapin, ginawa ng usapin na kami lang dalawa, wala akong na-reveal sa kanya. Wala akong sinabing ganito, wala akong. Pero si Kenneth mga idol, na-reveal agad yung love team. Di man niya maraming masabing scripted, pero ang ganda ng pagkakadali niya na pinatutuhanan niya na matagal na pala silang may ugnayan. Ang tanong, bakit po kayo pumayag sa ganong usaping love team? So, yan lang po mga idol. Sensya na po kayo. Ngayon lang ako nakapag-sagot kasi nabisi po ako dahil nga po nagpakasal din ang anak ko. So, busy din po ako. Kaya, ngayon lang ako nakagawa ng reaction. But anyway, ako para sa akin mga idol, nasa sa inyo po yan. Kung paano nyo titimbangin ang lahat. Ako, hindi ko sinasabing paniwalaan nyo ako, suportahan ninyo ako. Kasi may mga taong ayaw sa atin. Yung ayaw sa atin, then it's okay. But thank you very much. Kahit ayaw nyo sa akin, napapanood nyo pa rin ang video ko, ay nagko-comment pa rin kayo. Maraming salamat.
sa ganung punto ay, kumbaga, ina-apply nyo lang siguro ang inyong tinatawag na malayang pamamahayag. Pero inuulit ko mga idol, mula nang umalis ako sa ka-business, never akong nagsalita ng negatibo kay Mr. Ka-business. Ang nagsasabi ng negatibo or anumang komento is comment section based sa sinabi ko, based sa opinion ko. So, ang mga tao po ang nagsasabi niyan. At damdamin nila yan. Pananaw nila yan. So, I have to respect sa kanilang mga comments. Pero sa sitwasyong ito, mga idol, dito po kay Brother Kenneth, 7 months ago, sa bibig po niya sinabi. Kaya nga lang, kumbaga, inilatag niya ng magandang pakinggan, pero kung uunawain nyo, binagsak niya ang ka-business nung panahon na yan. Ako po sa taong galang, mga idol, please do comment kung naniniwala kayo dito sa sinabi ko. Malaya po tayong makapagpahayag at nang mabasa ko rin ang inyong mga opinion. Maraming salamat po sa inyong suporta at pakikinig, panonood na po nating video. Hanggang sa susunod na video, God bless us all, taong gala. Mapagpalang araw sa ating lahat.